Hello. Hi. Good evening. Good evening. Good evening to sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo. Parang magandang lalaki ang boses ko ngayon. Pampagising lang yan. Nandito tayo sa panghuling pagpapasalamat ng taong 2024 dito sa Sentro San Basilio, Camarigan. Ngayon po, ang topic ngayon tungkol sa kautusan. Ang kautusan ay mula sa Diyos. Ang Diyos, Espiritu, siyempre, siya nagbigay Espiritu. Ang kautusan sa Espiritu. Pero, ang susunod, tao, nasa kalagayang laman. Ngayon, ang magiging problema lang, kasi alam natin na kapag ang tao ay nakakakilala sa kautusan, pagka may paglabag, kung sabi sa English, transgression of the law, ang tawag doon, pagsalansan o kasalanan. Sabi kanina, tungkol na lang doon kay Eva, kung isipin natin, hindi nakapokus ang Diyos kung ano yung tao, kung ano yung ipinanginginig niya. Ang topic doon, yung utos. Na sinasabi, lahat pili mong kainin, maliban sa isa. Ngayon, hindi nakapagpigil. Sa totoo lang, ang dinamika ng manisapan, pagkatakam. Yung parang naglalaway ka na nung makita mo yung bunga, tapos hindi ka nakapagpigil, napitas mo. Kaya nagkaroon ng paglabag. Ang pinag-uusapan doon, hindi yung nilabag mo yung kahoy, kundi yung mismong utos na espiritu. Katulad din po yan ito. Ang kautosan, espiritu, tayo'y nasa laman. Ngayon, malalaman natin kung meron tayong kasalanan. Sabi dito, baba natin. Sapagkat nalalaman natin na ang kautosan sa espiritu, ngunit ako'y sa laman. Ito po, tayo nasa laman. Sa paanong pamamaraan kung tayo'y merong malalim na kaisipan, makikilala natin yan sa ating sarili. Ganito po yan. Sapagkat ang ginagawa ko'y hindi ko nalalaman. Sapagkat ang hindi ko ibig, ang ginagawa ko, tatapwat ang kinapuputan ko, yaw ang ginagawa ko. Halimbawa, sabi ang manirisin na lang, kung bukang bibig. Halimbawa, ayaw mo naman talagang magmura. Pero, may mga porsyon na nakakapagsalita ka ng mura na unexpected, hindi mo naman sinadya. Dahil sa kasalanan, nagtumitira sa atin. Nabibigkas natin yun na hindi naman gumana to, kundi mayroong tumutulak sa atin para sabihin dahil mayroon tayong kasalanan. Kaya yun po, ang katunayan na tama din yung sinabi ni Apostol Pablo sa Roma din, walang katuwid, wala kahit isa. Kaya sabi ko po dito, ngunit kung ang hindi ko ibig, ang siyang ginagawa ko ay sumasang-ayon na kung mabuti ang kautusan. Totoo po. Tama yung kautusan, mabuti. Dahil ang pinanggalingan niya, mabuti rin. Kaya nga, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanan tumitira sa akin. Kaya po, kung ang tao walang matuwid wala kahit isa, may mga portion na gusto natin, halimbawa, manalangin. Minsan, dahil sa pagod, hindi na natin nagagawa. Gusto natin magsimba, minsan, dahil sa lumipas na yung oras, tinamad na tayo, hindi na natin nagawa. Dahil po yan sa kasalanan. Tapos, meron naman tayong ayaw gawin, pero
nagagawa natin. Kasalanan pa rin ang nagdidikta niyan. Kaya nga, ang kautusan, ginawang basic ng Diyos. Dahil sa mga Israelita, hanggang ngayon, tama yung sinabi kanina, pinagsama-sama niya na lang yung unang 4 utos ginawa. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Buong lakas, pag-iisip, kaluluwa. At ibigin mo yung kapwa, katulad ng trato mo sa iyong sarili. Kaya kung halimbawa, pinababayaan mo yung sarili, paano mo i-apply sa iba? Paano mo sasabihin na magpagamot ka, ikaw nga, gamutin din? Paano mo sasabihin sa iyo na huwag kang magtalipas ng gutom, bumipas ka rin sa gutom? Kaya, nasa atin din. Kaya po dito, tinuturo sa atin dito na ang kautusan Espiritu ay nasa laman, kinakailangan ma-convert muna natin ang ating sarili sa Espiritu sa pamamagitan ng pag-surrender na dapat si Kristo ang manahan sa ating puso para kaya natin gawin yung mga kautusan. Dahil hindi masusunod ng isang nasa laman dahil unang-una, pakikinig pa lang ng Ebanghelyo tapos ang gawain mo sa laman kontra doon sa Ebanghelyo, hindi ka makikinig. Dahil siyempre, tututulan mo yun. Pero ang trabaho naman ng Ebanghelista, to preach, because sabi nga, take it or leave it. Ang mahalaga, yung mission mo, nangaral ka ng Ebanghelyo, kung tanggapin man yung hindi, wala ka ng pananagutan sa Diyos. Dahil sinabi mo na, sumunod ka sa utos niya. Eh, ganun po yan. Ngayon, sabi dito, sapagkat ang mabuti na aking ibig. Halimbawa, gusto natin maging matuwid sa ating sarili. Ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko ibig ang siya kong ginagawa. Kaya po, dito pinag-iingat tayo, lalong-lalo na sa mga may dala-dala ng banal na kasulatan. Lalong-lalo na sa pinagkatiwala ng Diyos ng aral. Lalong-lalo na sa pinagkatiwalaan ng karunungan ng Diyos. Meron po tayo dito consequences kapag hindi po tayo nag-iingat. Sabi nga dito sa Lucas 12:48, maganda to para sa mga nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang sabi po ganito, datapwat ang hindi nakaakala at gumawa ng mga bagay na karapat-dapat sa mga palo ay papaluin ng kaunti. Halimbawa, inosente tayo, hindi natin narinig yung Ebanghelyo. Pero may disiplina tayo sa sarili, kunti lang yung palo natin. Sabi dito, at ang sino mang binigyan ng marami, ay marami ang hihingin sa kanya. Kung halimbawa, dati noon, okay lang na member lang ako. Pero dahil nga tinawag ng Diyos, pinagkalooban o pinagkatiwalaan ka ng maging tagapagpag, siyempre nadagdagan yung kaalaman. E paano kung ang itinuturo mali? Mas lalong bibigat ang parusa dahil hindi naman nakasulat sa kasulatan ang ituturo. Kaya, sa sino mang binigyan ng marami, ay marami ang hihingin sa kanya. At ang sino mang pinagkatiwalaan ng marami, ay lalong marami ang hihingin sa kanya. Kaya po, dito tinuturo sa atin na maging tapat lang tayo kung ano yung ipinagtalo, ang ganan ng pag-iisip natin, o kalooban ng Espiritu na ipinagkatiwala sa atin. Kung hanggang saan lang yung limitasyon, doon lang. Kasi kapag may pagnanasa ng mas mataas, yun na yung nakakapahama. Kaya, dito, itinuturo sa atin na kung saan yung level lang, kung ano ba level 5 ka lang sa level 10, doon ka lang sa level 5. Hanggang sa umangat naman. Habang umaangat naman yan, umibigat naman ang pausa. Kaya, sabi niya, kung gaano kabigat ang mga pagsubok na dinaranas natin sa ating buhay, ganun na ang level natin. Kapag ginagamit na yung kapamilya mo, kung ka na naman ng simbahan, ano ang gagawin mo doon? Kapag mayroon ng mga ganon, yun na yung pinakamabigat.
Kasi kung titingnan mo, aralin mo yung sitwasyon ng subok ng Diyos. Una, pamilya ay ari-arian, pamilya. Pagkatapos, yung kaibigan. Sumunod naman, yung sakit, panghuli, asawa. Yun mo yung mga level na pamamaraan, yun ang taktika ni Satanas. Ang pag ginagawa po kasi ng kalaban, panlinlang, pandaraya, yung makuha lang yung attention natin, yun ang priority ng kalaban ng Diyos. Yung makuha yung attention. Kasi ang si Satanas, opposer, taga-oppose, taga-kontra. Ang trabaho niya lang, harangan yung pagsimba mo, harangan yung pakikinig mo ng Ebanghelyo. Yun lang yung trabaho niya. Huwag kang lumapit sa Diyos. Pag lumayo ka sa Diyos, wala na siyang pakialam. Kasi nakuha ka na. Pero hindi ka naman dadalhin sa kasamaan, mahala ka sa buhay mo. Ang gagawin niya lang yan, pupuntahin lang yung plano mo na in-offer ng Diyos para gawin natin. Kaya nga, nasumpungan ko ang isang kautusan na kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay nasa akin. Kaya po, dito, dapat kung tayo'y nasa kalagayang mabuti, palagi tayong maglilinis ng kalooban para yung masama mawala o mapaliwanag tayo. Dapat kung mabuti, kung masama. At mahirap na practice lang sa buhay natin, yung experiences. Kasi, kahit ang tagapagpahayag, sabi nga, iba-iba ang kaloob, iba-iba ang karanasan. Iba ang karanasan ng mga Kristo na iba-iba ang mga iba. Kaya, depende po yun sa abot yung biyaya ng Espiritu Santo sa pagpapaliwanag ng mga sitas. Kaya po, sabi nito, abang tao ako, sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? Kaya po kung si Apostol Pablo ginamit dahil sa kanyang talunungan, karunungan, experience niya na mapang-usay, pero nagsisidlang hirap siya sa Diyos. Kung napala tayo, kung tayo naman ay tinuturuan ng mga aral na kung paano tayo maging consistent sa Diyos. Dito po sa pangalawa, ito po yung parang ang pakiramdam ko rito sa binabasa na to. Si Apostol Pedro, parang alam niya na malapit na siya sa hininga ng kanyang buhay. Ang pinaka-purpose niya na yung mga tao na sinusulatan niya, katulad dito sa ikalawang Pedro, 1:3-15, na sabi dito, yamang ipinagkaloob sa atin ang kanyang banal na kapangyarihan, lahat ng abay na uukol sa kabuhayan at sa kabanalan. Binigay na lahat. Yung kabuhayan, okay na yung pamumuhay natin, yung kabanalan, yung nagagawa na natin na palagi tayo nagsisimba, sa pamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag. Dapat po, hindi lang magtapos doon. Sabi dito, yung pinaliwanag na kanina ni Brad, o nga dahil dito, sa pagkaragdag ng ganang ninyo ng buong sikap, ay ipamahagi ninyo ang inyong pananampalataya ang kagalingan. Halimbawa, sa pananampalataya hindi tayo natitinag. Kahit tag-ulan, nasa templo ka, kahit anong mga problema, kayang-kaya natin. Kasi malakas ang ating pananalig. Dapat yung kagalingan, magiging mahusay, na dapat hindi na sumablay. Na bagamat may mga pangyayaring dumarating sa ating buhay, dapat napagtatagumpayan natin yun. Yun ang ibig sabihin nitong yung kagalingan. Ibig sabihin, magaling tayong mag-resolve ng mga problemang dumarating sa ating buhay. Ano ba, nakakasolve na tayo ng problema. Sabi dito, at sa kagalingan ay kaalaman. Alam natin na sa bawat sakripisyo, sa bawat pagtatagumpay, sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, meron po tayong matututunan doon. Yun yung kaalaman. Yung aral na iniwan sa atin ng mga problema, ng mga sitwasyon, ng mga negative na nangyari sa ating buhay. Maisishare natin yun sa kapamilya natin, maging sa mga kakilala natin.
Halimbawa, meron na tayong kaalaman. At sa kaalaman ay ang pagpipigil. Kasi mayroong mga tao na kapag marami nang nalalaman, mayabang na. Wala nang pagpipigil. Kumbaga, wala nang control. Naalala ko tuloy yung isang training evangelist doon sa dati sa loob. Memorize mo kung ilang yung chapter ng Bible, kung ilang versikulo. Alam niya kung ilang libo. Pero, palaway. Dahil ang gusto niya, kapag sinabi niya, siya magustuhan. Kapag kinontra mo, kasi minsan kinontra mo yun, sabi sa akin, medium ka lang. Sinabi sa akin. Kaya nagkaroon na ng kayabangan. Kung walang pagpipigil, yun po ang ikapapahamak. Sabi, sa pagpipigil ay ang pagtitis. Ito, pigil na pigil ka na. Nagpigil ka na. Pero wala kang pagtitis na puno. Nakapagsalita ka pa rin. Kaya po, kailangan ng pagtitis, yung hayaan mo na lang muna. Yung sitwasyon, huwag mong patulan kasi yun ang ibig sabihin ng pagtitis. At sa pagtitis ay ang kabanalan. Ito na yung paglilinis ng kalooban. Na, ay salamat Diyos ko dahil napagtiisan ko sa mukha ko, hindi ko nakontra si brother, si sis. Ganyan. At sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid. Kapag nagpapakabanal na tayo, ang trato natin sa kapatid, isa pong larawan ng Diyos sa pamilya natin. Hindi natin saktan, kung damdamin, o pagsalitaan man ng mga negative na alam natin baka magbago ang kanyang pagtingin sa atin. Sabi pa, sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Ito na po yung kabuuan. Kaya meron tayong motto din, faith, love, hope. Mula sa nananampalataya, papunta sa pag-ibig, meron kang daranasin muna na pagkasunod-sunod hanggang sa makarating ka sa pag-ibig. Kapag ina-apply natin ang pag-ibig, ang kasunod na yan, yung pag-asa, na yung consistency, papunta na po yung sa pag-asa. Kapagkat yung wala ng mga bagay na ito ay bulag na kita lamang nasa malapit sa pagkalimot ng paglilinis ng kanyang dating mga kasalanan. Kaya po, palagi natin alalahanin yung pinakatalambuhay kung papaano ang ginawa ng Diyos na pamamaraan na ilapit tayo sa Kanya. Merong tao na tinawag dahil sa karamdaman. Kaya naging kasama lamang ng karamdaman. Kung mag-assistant lang, nakabitbit mo yung thermos, o kung ano-ano pa man, mga daladalahin para lang makapag-check up. Yun po yung pamamaraan. Dapat po, palagi nating aalalahanin yung pamamaraan na ginawa ng Diyos para makalapit tayo sa Kanya. Ang salita ng Diyos, kahit saan pinangangarap. Ang mahalaga kung paano ginawa ng Diyos na binuksan ang ating kaisipan, napasakop tayo sa Kanya at humingi tayo ng tawad. At tayo itinuring niya anak ng Diyos. At salamat sa Diyos kung tayo po ay ngayon ang ating mga kaalaman ay lumalago na. Pag-ingatan natin yan, yung application sa ating pang-araw-araw na pamamaraan. Tama yung sinabi kanina ni Brad. Hindi pwede i-insist mo ang isang bagay kasi baka may masasaktan. Yung tamang time na titingnan mo muna yung sitwasyon bago mo i-apply. Kasi kung halimbawa, sasabihin mo, makikipag-gitgitan ka na ito yung sabi sa mga kasubata, alanganin naman sa sitwasyon, mag-aaway lang kayo. Kasi siyempre, ilulugar mo. E kung mainit ang ulo, alam na naman, ipasok mo doon ang salita ng Diyos, matatalo kayo. Hindi na kailangan, may ang taktika yan. Pamamaraan na, hindi naman yung nasa taas na, babanggain mo ka sa taas. Siyempre, magpakumbaba ka. Sa pamamaraan na mas madaling unawain, kukunin mo yung kainaan, yung pinagpamamaraan. Sabi niya, maging matalino kayo katulad ng ahas. Si Satanas, naging ahas, kasi nga matandang ahas.
ka ng ahas, yan ang katalimutan. Yung pamamaraan yan, yung pasasakayin mo. At pagkapasakay na, nakuha na yung loob. Yan ang katalinuhan ng ahas. Sa pagkatalinuhan ng ahas, kapag napapalaban ang ahas sa kapwa-ahas, kapag nagapit niya o natalo ang kalaban ng ahas, iiwan niya dyan, hahanap pa siya ng panggagamot doon sa kalaban ng ahas. Dapat po, yan ang katalinuhan na taglayin natin. Okay? Matalino kayo katulad ng ahas. Ang ahas, mayroong ugali yan na dapat i-absorb natin ng makabagin. Kapag may kaaway, tulungan pa natin. At kapag meron pong mga tao na gusto natin kunin yung loob, bakit tayo para maipasok natin ang salita ng Diyos sa kanilang pamumuhay. Siguro hindi na lang pakikita natin. Salamat po sa Diyos. At naman ang ating mga kahilingan ngayong taon. Marahil malapit na ang New Year's Eve. Lalo ito yan ang buwan doon naman natin. Salamat sa Diyos at pagpalag tayo.